Mayong gabi sa tanan nato nga makaigsunan dinhi sa South Philippine Union Conference. Og salamat nga nini gabi una niya nasadta sa atong pagtuon sa ato nga lesson og akong gihandom nga ang Ginoo magauban gyud nato. So pahaluna mo makaigsunan sa inyohang mga puluyanan og asa karon kamo na pahamutang aron ato na kining sugdan. Og sa dili pa kita musugod atong idoko ang atong ulo sa pagampo. Ginoo ning takna sa kagabion sa adlaw nga ipapahulay, itugot nga sa among pagtuon sa leksyon ni ining simanaha, amo ning masabtan sa kinlalang kuban aron nga amo ning maaplikar ang iyahang nga katuyuan nga kami magatubo sa pagpangalagad nga naha kanimo. Salamat nga imong tubagon among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So dinhi na ta karon sa ato nga pagtuon sa ato nga lesson. Ang lesson ni ining simanaha atong gitun-an naguluhan, motivation and preparation for mission. So motivation, ang pangutana is unsa man ang imong motivation ngano nga moapil ka sa mission. Unsa man ang preparation nga angay nimo nga himuon sa dili pa ka mo adto sa buhat, sa mission nga gihatag sa Ginoo sa atwa. So mo ni ang angay nato nga hatagan og pagpamalandong ug mao sad ni ang gisentro sa ato nga lesson karon nga angay nato nga makatunan. Ang ato nga memory text makita nato dinhi sa Lucas 24 bersikulo 44. Nagaingon dinhi, These are the words which I spoke to you while I was still with you. Si Jesus ni ang nag-ingon ini. That all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. So, this is the word of Jesus, iyang gisulti sa iyang mga disciples before siya namatay. Before siya gilansang diha sa cross. Now, atong makita karon dinhi nga sa diha nga si Jesus gilansang na sa cross og nabanhaw kini nga mao nga teksto sa Lucas 24 bersikulo 44 natuman kini mahinigugma ko mga kaigsunan. And this is in line with the mission nga gihatag ni Jesus sa iyahang mga disciples o sa tanan nga mga believers nga midawat kaniya sa pag-adto sa tibuok nga kalibutan. And this is very important text nga angay nato nga pamalandungan. Kay when the disciples, when the believers believe that indeed si Jesus na resurrected, then naghatag si Jesus kanila og dako kaayo nga pagkomisyon nga magwali sila sa tibuok nga kalibutan. Kining maong teksto mapuslanon kayo kay mao ni ang naghatag og dako kayo nga pagpamalandong og kita usab mohatod ang atong pagtuo nga si Jesus sumala sa gingon sa propesya, sumala sa prediction sa gisulti sa the book of Moses, the book of the prophets and Psalms, tinuod yun. And this refers to Jesus nga nagkomisyon sa mga disciples to go into mission. Now, what is your motivation to go for mission? Unsa may naghatag nimo og kusog? Unsa man naghatag nimo og kanang kadasig nga moadto ta sa mission? Diri sa atong lesson gisigutan diri nga ang uban nagwali ni Jesus pinaagi sa envy and strife. Pinaagi sa kasina og uban po sa kasuko. Envy and strife. Mura bag gipasabot din sa atong lesson nga nagwali ko ni Jesus kay nasina ko aning uban who is also my fellow believer nga grabe man kaayo siya ka malampuson. So kinahanglan i-compete na ko ning ako ang kauban nga apostle, kauban ako nga alagad nga magwali po ko og ako siyang palabuan. So mao ni siya ang gipasabot ni ini nga context nga ang uban nagwali from envy and strife because there is an idea of competing which
manghinigugma ko nga mga kapaglaom, dili na maoy ato nga hunahunaon nga kung magwalita, we compete with others. That is not the idea. Instead, ang ato nga pagwali, it must be motivated with love. It must be motivated of love. It is out of love, out of gugma, mga kaigsunan, nga kita muwali sa pulong sa Ginoo. Kana bang imuhang pagwali kanang kalipay nimo, kanang imong pagwali kanang gusto ka nga ang kamatuoran nga imo nga nabatnan, imong i-share ngadto sa uban, ingon nga nakadawat ka sa kaluwasan nga libre, imo pong i-share sa dako nga gugma ngadto sa imong isigataw. So this is something very important nga motivation. Kay usahay kanang kung wrong ang ato nga motivation, dili ni mo resulta o maayo alang sa tuwa. Because your motivation is wrong. Kay ang ako ang gusto nga maoni ang ako nga buhaton, kabuoton nimo ng imuhang mga ginahuna nga kabuoton, pero wala sa insakto nga motivation. So do things with love, do things nga kanang imo nga kinasing-kasing nga pagbuhat, do not do things sa mission nga for personal interest. Kaya usahay, kung ang atong personal interest ang mupasulabi, mahinigugma kong mga kaigsunan, mga kahigalaan alang sa buhat sa Ginoo, oftentimes ma-disappointed ta kung ang atong ginahuna dili mo'y matuman. Remember nga when we do the mission of God, we are not doing it for ourselves, but we do it for God. In fact, ang buhat sa mission, dili atua, but we are only just part of the mission nga gigamit sa Ginoo nga mapaabot ang iyang mensahe sa tibuok nga kalibutan. So, I hope in this point, makaigsunan, it is clear to us nga ang motive sa atong pagbuhat sa mission, it is out of love. It is out of service. It is out of gratitude to serve the Lord and to reach more people to His kingdom. It is not out of personal interest. Maghimo ka ni, aron nga mapromoted ko. Maghimo ka ni, aron nga mabutang ko, mahimo ko diha sa mahimo ko nga inila, mahimo kong lamplight, mahimo kong ako mo center of attraction sa mga tao. That is not the idea. Mga higugma ko nga mga kapaglaom. Our motive for service is out of love, out of gratitude, and out of serving people nga we want to bring them to the kingdom of God. Now, din sa ato nga adlaw sa Sunday, to share the good news. The lesson in this Sunday lesson, nagsulti nato nga there is the woman, si Mary and the other Marys. Sa diha nga si Jesus gilubong mga kaigsunan dito sa iya nga lubnganan. Pagka Sunday morning, nisayo dayon sila og adto didto. Gitan-aw gyud nila, nagdala sila og mga pahumot. Giadto nila dito. Pag adto nila, uy, wala naman si Jesus. Kinabanhaw na diha. Kinabanhaw naman. Then there were two angels na nagpakita sa ilaha o gisultihan sila nga si Jesus was resurrected. Immediately, sumala sa scripture, sumala sa atong mga pagbasa o sa atong mga pagtuon, ang mga Marys, ni mauli sila ug ang tanan nila nga nagian sa ilang kadasig, ilang gisultian nga si Jesus was resurrected. Unya miadto sila dito sa upper room o gisultian nila ang mga disciples and the believers nga si Jesus was resurrected. Unfortunately, muraog ang mga disciples who are the majority ng mga kalalakinan, di kayo mutuo sa mensahe sa mga kababayanan nga si Jesus was resurrected. So we see Peter in the book of Luke
dagan siya dito, iyang gisusin yun, tinuod ba yun nga si Jesus na banhaw. And indeed, tinuod yun, nga wa na yun ay si Jesus. And then, Peter was converted, nga tinuod yun ang gisulti sa mga kabaynaan. And that is how ang nahitabo nga they start believing nga tinuod yun ay ang giingon ni Jesus dili sa atong memory text nga kanang tanang mga butang nga mahitabo nga ang anak sa tao mamatay, ilubong ug mabanhaw sa tulo ka adlaw. Now they believe nga tinuod yun ay nahitabo. Now dinhi atong makita nga ang mga kababayan grabe gyud ang ilang nga pag-share. And Peter also start being convicted nga tinuod yun kay siya yun gusto po nga maka-experience siya personal, makapamatuod siya. And now they start preaching about Jesus. Makiksunan, this is the idea nga ang usa ka tao nga naay siya'y personal encounter with Jesus, doon na siya'y i-share. So, ang mga kababayan na sila'y personal encounter with Jesus, with the angels, nga nagsulti sila nga si Jesus na banhaw, and these ladies, nituo sila sa gisulti sa angel, believing the word of God, ila dayong gi-share ang kamatuoran nga ila nga nabatnan. Peter, mura og ato nakita nga dunay pagduha-duha, iyang giadto ang lubnganan o pagkakita yun niya nga it is an empty tomb. Now Peter believed, and he also with eagerness iya pong gi-share ang iya nga experience. And there makaigsunan atong makita nga when a person has a personal intimate with Jesus, they have something to share about Jesus kay sila man yun ang dunay personal encounter with Jesus. And this is the same is true alang sa atoa. We cannot share kung wala tay ika-share. So the idea is that if you want to share Jesus, you must first have an intimate encounter with Jesus. Nga doon na kay pakigtagbo, doon na kay kahibalo, nga imong nasinati nga kining Jesus, nga imong gituhuan, imong yung nabati nga nagsulod sa imong nga kasing-kasing, imong yung nabati nga si Jesus na ay personal nga kanang pakigdugtungan kanimo, nga ikaw na usab, nga ikaw karon imo nang gidawat siya og kana nga inyong encounter in whatever way nga imuhang na-encounter si Jesus, maunay lig-on nga imong ikapamatuod ngadto sa uban nga mga tao. So your personal encounter, your personal testimony, how Jesus has entered into your life, how Jesus become the Savior of your life, unya si Jesus na ang nagdumala sa imong kinabuhi. Brethren, munay pinakabugat kaayo nga mensahe nga walay makabatok kanimo. So, to share the good news, first, you must really have a personal encounter with Jesus. So, personal experience, importante yun kaayo ni nga atong mabatnan nga si Jesus ato nga nahimamat sa ato nga kaugalingon, nga ato siya nga nailhan. Kaya unsa man nimo pag-share about Jesus kung wala jud ka nakailan ni Jesus. Mo bitaw ni mga kaigsunan nga ang labing tinuod nga kinahanglan sa ato nga pagwali, ato yun ang mapasantop sa mga Bible interest nga ilag yung nasabtan ang pulong sa Ginoo. Nga ilag yung nasabtan og nailhan si Jesus sa ilang nga kinabuhi. Nga sila andam mo dawat ni Jesus og sa mga pagtulunan ni Jesus og andam nga magkinabuhi sa pagsunod sa kinabuhi ni Ginoong Hesus.
Kay kung ila yuning masabtan mga kaigsuunan and fully embrace the truth and Jesus ilang nga kinabuhi, pagkahuman nila og bautismo, sila na mahimo na sad nga mga discipler. Kay permero na disciple sila, human pagka-disciple nila, nahimo silang disciple, unya sila na pud ang mo-share ngadto sa uban. Abi ninyo, kung doon na may kaayo nga mo-share sa pulong sa Ginoo, kanang mga bag-o nga nangabautismuhan. Kay mahibulong biya ang mga relatives, mahibulong ang community. Uy, nganong nag-Adventist man ni siya? So, ma-intrigue ba ang tibuok community? Ma-intrigue ba ang mga relatives? Ma-intrigue ang mga kagalaan? Nganong nag-Adventist man ni siya? So, sa iya karon nga bag-o nga pagtulunan as a Seventh-day Adventist, now he or she can share sa kamatuoran nga iya nga nabatnan. O nag-Adventist ko kay mauni ang ako ang nabatnan nga kamatuoran. Unya ako nakita nga kini mo gini ang kamatuoran. And nobody can question sa iya nga bag-o nga conviction. Nga mauni ang ako nga nasabtan nga nahimo karong ako usa ka Adventist ug mauni ang lifestyle nga ako nga gisunod. So kung makita na sa mga tao ang iyang kinabuhi, himself is already a message. Dungagan pa sa iyang bag-o karon nga pagkinabuhi, unya ang iyang mga sinultihan siguro, aduna na mga kausaban. So, that is a message itself, mga hinigugma ko nga mga kapaglaom. So, that is very important. That is very important. We can share the good news by sharing it of what we have and the experience that we have being in Christ. So muna ang importante, share the good news. Don't keep it to yourself. Share the good news. Share your belief and also share it in words and in action. And people will know that you are indeed a follower of Jesus. Now, dirita sa adlaw nga Monday. Andaw nga Monday, gaingon diri a prophetic foundation. The disciples, the believers, tuwa sila dito sa upper room. Kay nangahadlok sila kay, si Jesus. Gilansang sa krus. O niya, in town, ang mga disciples, mga believers, naluyahan sila. Naunsa naman hinunay nga ito ang Ginoo, namatay man hinoon. Unsa naman hinunay ang Misaya nga atong gituan nga maoy muluwas na to, na namatay man hinoon. But brethren, again, ang ato nga text, ang ato nga memory text nagsulti. O I just don't know. Siguro, malimtanon siguro kaini mga disciples o mga believers sa ato nga panahon nga, murag nakulangan sila sa pagtuo sa Ginoo. Nakulangan sila pagsalig sa pulong sa Ginoo. And Jesus appeared to them. Nagpakita kanila dito. Uy, tinuod ay gisulti sa mga Maria. Uy, tinuod yun ay kay si Peter ni adto man dito. Now, they start to have faith again ngadto sa pulong sa Ginoo. Nga tinuod yun ay ang gisulti sa Ginoo. Tinuod yun ay. Unya, pagkakita pa gani nila, murag nagduha-duha sila og dili baka ni espiritu la? Dili baka ni unsay ngalan anang gituan nato nga kana bitawng espiritu sa yawa baka ni unsa ka ni? But Jesus told them, ako ni si Jesus nga gilansang dito sa cross. And we know nga naay si Tomas, nagduha siya, Ginoo, tinuod yun pahikapa ko sa imuha nga kamot. And here, si Jesus, atong nga makita nga gitugutan niya nga ang iyang mga disciples, nakahawid siya, and even Jesus, iyang giingnan ang iyang mga disciples nga, naaba mo'y giandam, naaba mo'y makaon din ha. Because Jesus would like to prove nga dili siya espiritu. He is tangible nga mahikap siya. Nga nabanhaw siya gikan sa patay nga buo siya mga kaigsunan. Nga dili lang kay
sama lang sa hangin siya nga naporma og usa ka tawo. So here Jesus eat with his disciples. Nangaon ni uban siya sa pagkaon sa mga disciples sa isda nga sinugba, boiled, sa to pa boiled, murani og tinula siguro magkaigsunan kay boiled man. So you see, here the disciple start to believe that indeed Jesus is the Messiah. But the focus on this Monday lesson is to point the disciples nga mutuo mo sa giingon sa Biblia. Mutuo mo sa prophetic word of the Scripture. Nga kung unsa ang giingon sa Scripture, matuman yun na siya. And Jesus was telling them nga musalig mo sa pulong sa Ginoo. Kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo, mahitabo yun na. Kaysa giingon sa pulong sa Ginoo, sa panahon pa ni Moses, sa panahon pa ni David, sa panahon pa sa mga apostoles, sa panahon sa mga propita, mga igsoon, gisulti dito nga there is this Messiah nga moabot, magluwas siya ang mga katawhan, mamatay o mabanhaw o moadto dito sa langit. And Jesus is pointing them, dili mo angay magduha-duha. Muna nga nangaluya mo, muna nga muraog nawad-an mo og kadasig sa diha nga namatay ko, kay wa mo nagtuo sa ako nga mga pulong. So this is the very important point. Brethren, si Jesus, wala man siya nagpakiguban, human siya ang pagkabanaw hangtod karon sa ato nga kapanahonan, kay miuli man siya dito sa langit. And what is left to us, kinilang Bible. And Jesus want us nga mutuog yun ta siya nga pulong. Nga kung unsa ang giingon dinhi, kasaligan ni, nga atong tuhuan, nga mauni ang maghatag nato og kadasig. Kay mauni ang iyang nga pulong, o kini nga pulong, atong tuhuan, o kung ato kining tuhuan, with all our heart, nga kini pulong na si Ginoo, ang tanan nga gisulti dinhi, dili mapakyas, kay mauna ang iyang nga pulong. And this is what Jesus want us to do, nga kung maghimo ta sa misyon niya, magapangwali ta sa maayo nga balita, our foundation must be in the Word of God. Nga ang pulong sa Ginoo, mao ni ang maghatag nato og kadasig nga magwali ta. Mao ni ang maghatag nato og kadasig nga dili ta mahadlok kay ihatang ubanan bisan asa ta moadto basta magbuhat ta sa nga pulong. Mao ni ang kaimportante nining adlaw nga Monday nga lesson, nga mosalig ta sa pulong sa propesya, mosalig ta sa iha nga pulong. Kung mawad-an ta og pagsalig sa nga pulong, mo na dako kay nga problema, kay mawala sad ang atong kadasig sa pagbuhat sa iyang buluhaton. Kung siguro magbuhat na lang ta sa atong kaugalingon nga pagbuhat, nga wala na tay salig sa iyang nga pulong. So very important nga ang pulong sa Ginoo atong hatagan og dako kayong luna sa ato nga kinabuhi, nga mosalig kita niini samtang mangalagad ta og magbuhat ta sa iya nga misyon. Kay dili ta niya pasagdan kun dili ubanan ta og sa tibuok nato nga kinabuhi siya magagiya. So that is a very important point in Monday's lesson. Dili ta sa Tuesday, sa adlaw sa Martes, waiting and mission. So magpaabot. The disciples, the believers, giingnan ni Jesus, dayon siya magkayab sa langit, nga magpaabot mo sa manlalaban. Bisan gikomisyon na niya ang mga disciples, nga magwali mo sa tibok nga kalibutan, go therefore and make disciples of all nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Muna ang iyang gikomisyon, pero nag-iyon siya, ayaw sa mo og lakaw, hangtod nga dili mo makadawat sa Holy Spirit. So, very clear ang instruction ni Jesus. So, the disciples, the believers, nagpaabot yun sila. And while they are waiting, unsa ang ilang gibuhat makaigsunan,
they are united in prayer and supplication. So nag-ampo sila sa Ginoo. Grabe gyud ang ilang nga pag-ampo. Nga nahiusa sila sa pag-ampo, nahiusa diha sila sa pag-alagad, ug sa diha nga nabatnan nila ang dako kay nga panaghiusa. Ang ilang kaugalingon ginapaubos nila sa presensya sa Ginoo. And maybe kung dunay mga problema siguro sa ilahang nga mga membro sa mga apostoles o sa mga believers ni ato nga panahon na there was reconciliation siguro mga kaigsunan ang nahitabo, and most likely it did happen, and then they received the Holy Spirit. So this is something important nga we have to wait. Kay kung mag-una-una ta makaigsunan, unya walay blessing sa Ginoo, then sayang ang atong paglakaw kay wala tay kadaugan nga ato nga ma-expect tungod kay ang Holy Spirit wala magauban kanato. So that is to be considered seriously. Kung nahinumdum mo makaigsunan, sa mga napraktis man nato ni even hangtod karon, when we are going to have a public effort, whether himuon nato solo sa church or sa gawa sa church, usually ang ato nga maghimo ta og mga revivals before the public effort nga himuon sa bao nga lugar. And earnestly gihimo nato na seeking the outpouring of the Holy Spirit. Aron nga sa pagsugod sa wali o bisan sa layo pa ang wali, ang mahitabo ang Holy Spirit mag-work na sa mga tao nga naa sa atong palibot. Ang mga tao nga ginahuna nato nga gimensahean, nag-work na ang Holy Spirit. Then sa diha nga naa na atong mga laiko, mga membro sa iglesia nga dasig kayo naghimo og pang Bible study. Unya nagpadayon ang united prayer sa makaigsunan. Atong makita nga when the Spirit will touch the hearts of the people, there is true conversion nga mahitabo sa mga bag-o nga mga believers niya ng maong community. Unya sa pagwali sa atong mga preachers, pag-Bible study sa atong mga liman, sa mga puluyanan sa atong mga Bible interest, ilang madawat ang pulong sa Ginoo, ilang yung masabtan yun og pag-ayo. Unya sa ilang masabtan ig pag-ayo, really sila nga mudawat niini og magkinabuhi nga mosunod, mupasan sa ilang mga lulan. Unya really sila nga magkinabuhi nga ingon nga usa ka Adventista. That is the time nga ready na sila for baptism. So here the Holy Spirit is very important nga will go before us alang sa pag-reach out nato sa mga katawhan nga na sa kamaturan. Without the Holy Spirit, kung naamay atong produkto makaigsunan nga mo resulta, it is not the work of the Holy Spirit. Most likely kining mga tawo na dili makapabilin sa pag-alagad sa Ginoo because it's not the Holy Spirit that convicts them. Hinumduman nato nga importante nga nagpaabot sila to receive the Holy Spirit because Jesus was telling them nga this is not your work. The work of reaching the people of the message is the work of God. Unya kita nga mga membro sa iglesia, the apostles and the believers were just simply an instrument nga gigamit sa Ginoo nga mo reach out o mga hamili nga kalag ngadto siya nga tiilan. So it is the work of the Holy Spirit nga mo convict sa mga tao. Ang rule is to give Bible study, to share to them the message, then the Holy Spirit will touch them. Kung dili nila dawato ng atong pag-Bible study, dili ta mabalaka. Kay dili kita mo ilang gibalibaran, kung dili ang ilang gibalibaran ang Holy Spirit. So, ingon ani ang work sa Holy Spirit. Ug mao ni kay importante nganong magpaabot sila sa pagbubo sa Holy Spirit kay gisultihan sila sa Ginoo. This is necessary because without the Holy Spirit wala mo'y igo ang kadasig, wala mo'y igong kusog, wala mo'y gahom sa inyo nga
adto sa mga lugar nga diin kamo magawali. Of course, imong makita nga dasig na kaini sila nga musir kay nakita gud nila nga si Jesus naman how. But Jesus said, no, wait for the Holy Spirit. And this is a time where God's people were united in prayer. This is a time where they are also to have planning. The logistic planning, ilan ni nga gihimo before going to the mission. So, ikaduha nga butang nga ilang gihimo, they are preparing for the logistic sa ilahang nga mission. Kay dili pwede nga, muadto ra ka sa mission nga wala kay pangandam. There is that spiritual preparation, there is also that logistic preparation, there is that mga material preparation before you go out for mission. Planning, that is part. Dili pwede nga muadto lang ta sa mission nga wala tay ginaplano nga mga buhaton pag-abot dito. It must be the planning must be done ahead, and we must be articulate nga sa ato nga pag-adto niining lugara, kinsay target nato nga mga grupo sa mga tawhan, unsa mga logistic nga ato nga dalaon dito, unsa nga mga materials sa atong dalaon dito, kinahanglan sa atong panahon karon, kinahanglan ba tag projector, kinahanglan ba ta og uban pa nga mga butang nga atong nga dalaon dito. That is part of the planning. So, the work of God sa diha nga ang mga believers are equipped with all the logistic that they needed. And of course, the power of the Holy Spirit nga ilahang nadawat, now they are ready to go. Most often, if you remember mga kaigsunan, by January, doon natay 10 days of prayer. Diba? Naman tayo 10 days of prayer every January. Gituyo na siya, aron nga sa pagsugod sa tuig, believing nga ni anang 10 days of prayer nga ato nga gihimo, na prepare ta, there is the spiritual revival among ourselves, unya we can receive the power of the Holy Spirit, nga maghatag na sa nato og dugang nga kadasig. Because oftentimes, doon ay mga discouragement, doon natin makita nga mga kaluyahon. There in the 10 days of prayer, we believe nga by praying together before the year will go on sa ato nasad nga mission ni anang ato iga nga atong ipadayon, we believe na if we have the Holy Spirit that is working for each member of the church, mahimo nasad nga successful ang buluhaton sa Ginoo. Then there is a Wednesday, whom you crucified. The preaching of Peter and the disciples, grabe kayo ilang pagwali. Ang ilang pagwali, kingnan nila straight ang mga tao nga ang inyong gilansang is the Savior, is the Son of God, Jesus. Grabe, bold yun kayo. Where is this power? Gikan nga dasig kayo sila o wa sila ikahadlok? Because they have received the Holy Spirit. If we don't receive the Holy Spirit, wala tayo strength, wala tayo kadasig. Now, the disciples, now the believers, they receive that power. Unya, nagwali sila, and they strictly speak the truth. And believe me, and let us believe the scripture, nga ang hitabo, ang mga tao nga uban sa paglansang ni Jesus, they were convicted. Uy, si Jesus, anak na ito sa Ginoo. He is really the Messiah. They convicted. Kunya, ang mga disciples nagwali, God, you have to repent aron kamo mapasaylo sa Ginoo. Ato makita din nga there were thousands. Bisan gani recorded in the books of Acts nga usa ka walihan, there were 3,000 nga were added into the church. Nindot kayo. Ato makita din nga kung ang Holy Spirit mag-work, usa ka wali, thousands ang mabautismuhan. Because the Holy Spirit is working. I'm saying he is that, napo ko'y gustong ipasabot makaigsunan, is that, maayo yun nga when we work for the Lord in reaching more people to God, let us pray for the power of the Holy Spirit.
Kay ang gahom sa Holy Spirit, daghan ang iyang madala sa tiilan sa Ginoo because He is a God who is so powerful nga makakanbik sa mga tao nga makasasala ug muduol nga naha sa Ginoo. Limiting the Holy Spirit to a certain number, mura og nakulangan ta sa pagsalig sa gahom sa balaan nga espiritu. So, let us not limit the Holy Spirit. Let us allow that the Holy Spirit will bring thousands of people into His fold. Will us not limit the Holy Spirit. Kaya kung limitan nato makaigsunan, mura og wala tay pagsalig sa Holy Spirit. Mura og ang Holy Spirit, mura og ubos atua, kay gilimitan nato siya. But let us not limit the power of the Holy Spirit to convict thousands of souls, mga kaigsunan. So, ingon ani ang ato nga panglantaw, nga when the Holy Spirit will work, there will be not only even thousands, but even millions. Kung ang tibuok iglesia sa tibuok nga kalibutan magwali, pastors and members of the church are united, perti siguro, not only thousands, but millions will be converted in a day through the work of the Holy Spirit. Any manipulations to reach people to get baptized is not the work of the Holy Spirit. So, that is also something to consider. Any manipulations, any approaches nga atong himuon nga mag-convict og mga tao nga mabautismuhan without the conviction of the Spirit is human manipulation, and it's not really good, mga kaigsunan. What we want is people who will come to the truth is convicted by the Holy Spirit. Because when the people is convicted by the Holy Spirit, pag human nilang baptism, sila na pud mismo ang mo-share sa kamatuoran nga ilaha nga nabatnan. But people nga ma-baptize without conversion by the Holy Spirit, nahimo silang liability, mga kaigsunan sa ato nga iglesia. So, that's really a problem. Munang atong hatagan na siya og pamalandong. Then, sa adlaw nga Thursday, a picture of the early Christian church or the early church. Now, thousands were baptized. Daghan kayo ang mga bautismuhan sa adlaw. But I would like to tell you, nga kining mga thousands nga gisgutan rin nga nabautismuhan matag-adlaw, gamay na lang ang nadugang nila nga pagtulunan, because they believe already that there is God, there is that God in heaven. They believe already that there is that Sabbath, they give already their tithes, the Christian standard, and the rest of the beliefs na sila. Kung sa'y nakulang ani mga tawhana, nga giwalayhan nila ni Pedro o mga apostoles, ang nakulang ra nila ani is they don't believe Jesus as the Messiah, as the Son of God. Kung sa diha nga, nakasabot sila nga, si Jesus ay Messiah, pagwali nila, gibautismuhan sila dayon, kay wala na sila problema sa Sabbath, wala na sila problema sa stewardship, wala na sila problema sa Christian standard, and wala na sila problema sa other mga beliefs. What they lack is only to believe in Jesus. Pero sa ato nga challenge karon lahi, tungod kay ang ato nga challenge din sa ato nga palibot, na yung mga tao nga atong Bible studyhan, nga they don't give tithes, they don't keep the Sabbath, they eat a lot of mga pagkaon nga gidili sa scripture, mga practices nato sa pagkinabuhi as Adventist, layo kayo, dili kayo. So muna nga kini mga tawhana, when we are going to reach them for the kingdom, insakto gyud ang process nga sundo nato sa giingon ni Jesus, go and make disciples of all nations. Sa diha nga ato nang ma-disciple sila, kay ato nang natudluan sila sa mga fundamental beliefs of the church, unya sa ilanang masabtan, then that is the time nga ato sila nga i-recommend for baptism. Muna siya yun ang process. Because if only one day
or maybe a couple of days nga imong giwalihan and immediately imong gibautismuhan, where is the disciple process there? Disciple, it takes quite some time. How long is that? Maybe not too long, maybe not too short. But I'm saying is that kung ang mga bautismuhan, niagi sila og discipleship program, they are being members sa atong care group nga gi-promote nato sa church. Member sila sa care group. Nag-uban sila sa care group, nagtambong sila. Then sa matag simba nato sa church, gidala na sila sa care group. So there was that assimilation sa mga Bible interest. There is that kanang accommodation sa ilaha sulod sa church. There is that kanang integration sa ilaha sulod sa church. There is that familiarity nga ila na karon nga na-observe, nga gasigi na sila simba. Then, kini mga tawhana, when they are baptized, they will remain faithful to Jesus. So, muna, ang simple yun kayo nga gisulti sa Ginoo sa tuwa ni Jesus himself, make disciples of all nations. Then, teaching them to obey. To obey. O gunya sa dihang ilang sundo na ang atong nga gitudlo and willing to live, to follow Jesus and the Adventist lifestyle, baptize them. Pero kung dili pag yun ready makaigsunan, I think kita nga mga ministro, kamo nga mga kaigsunan, dili pa siguro basta na lang nga mabautismo ta bisan og wa pa kayo makasabot ang ato nga mga kandidato for baptism. So, make it sure nga kanang atong mga bautismohanan, mahimo na siyang asset to church, not liability. Kaya daghantag liability kaayo because mga baptism usahay nato nga murag na dali-dali ra nato. But we can do something to improve it. So, muna mga kaigsunan. Now, this 3,000 that is being baptized into the church, and the other nga mga thousands pa nga nabautismohan, they become part of the church. Giingon they become part of the group as equal. So those who believers nga ni nasulod sa church, nahimo na sila nga kauban sa pag-alagad, they are just equal unsay mga responsibility, unsay mga buluhaton sa church, kauban na sila mga kaigsunan. Now, there is in our lesson, giingon they, meanwhile, a core function of the early church was discipleship. And as new members are added, they were discipled in 3 ways. So naay bag-o nga nabautismuhan. First, na-disciple na to sila daan. Then sunod, niya pag-yung gisulti sa atong lesson. Nga first, gingon rin, they continued to be taught by the apostles' doctrine and fellowship. So dili kay humag na bautismuhan, napasagdan na nato. O labi na usay nga wa pa gyud sila nakasimba sa atong church, pero mayroong Sabado pa nila nakasimba, anang panahon silang baptism, so very challenging yun kahit nga sitwasyon. Pero dapat kung nagsimba na to sila og taod-taod, murag dili kayo na challenging. Pero kung mo pa na pagka-Sabado pag bautismo nila, mo pa po'y pagka-tambong nila sa church, that is very challenging mga kaigsunan. But we are told here, kasi diha nga mabautismuhan na sila, they become disciples, they are baptized na, i-continue na to ang pagtudlo sila. And this is really the nurturing part. So, nurturing part sa bago nga believers is very important. So, kumusta ang atong nurturing sa church? Sunod makaigsunan, i-correct na to ang ilang mga practices sa kinabuhi nga wala pagyud nila ma-practice. So, kadili lang kay we preach them, pero itudlo na to actually. Kana yung inanion ang pagkinabuhi, sister. Inanion pagkinabuhi, ingon nga usa ka believer ni Jesus. So dili lang kay natudluan kung na atong na Bible studian, pero ato yung i-demonstrate o atong itudlo nila how to live as really a believer in Jesus. Then, new believers were carefully and intentionally discipled through direct teaching. Through direct teaching. Kana yung ditso gyud. Kanang direct dili kay mura og parabol gyapon makaigsunan. No, it should be straight. Itudlo ang tadre sa atong lesson, it is for preaching
that tells people what to do, but not how. But not how to do it. So, when we preach, ato po silang tudluan unsaon pagkinabuhi as a believer. So, this is something nga atong hinumduman. I remember, sa gamay pa ko makaigsunan, mga 10 years old ko ni atong panahon na. My parents, dasigayo sa pag-alagad sa Ginoo. Dunay mga bag-o nga mga bautismuhan. Ang ako nga parents, uban sa mga kaigsunan, dasigayo mong iglesia. Assign dayon nga kamo mo'y mag-join og worship ni ini nga mga puluyanan sa mga bag-o nga mga liber. So, ang gi-assign sa elder, dito mi sa bag-o mga membro nag-worship. Ang uban po bag-o na bautismuhan, another group of believers sa mga church nagatiman. And believe it, kato mga tawhana, the majority are still in the church. Why? Because the church naghimo gyud dakong pangakuhan to nurture sa bag-o nga mga believers, to visit their home sa mga believers, to have worship with them in the evening. Kaya di ba na sa kibalo kung saan pag-worship, di po na sa kibalo kung saan pagkanta sa atong mga lawiton. So, church members were assigned to nurture them. And praise the Lord, naapani nga mga membro sa ato nga iglesia. Pero karon daghantang nga bautismuhan, it's really challenging. Kaya usahay yung magbaptisme o magbaptism, muraog, di na po nato makita sa church. That is something to consider. The care group must work, our nurturing program must work, and everyone that is baptized, somebody must sponsor it, and we look into the spiritual welfare of this brother or sister aron nga magpabilin sila diha sa church. Our goal is not only to baptize them, but to nurture them hangtod nga mahimo sila nga mature o later on not they are remain a disciple but they become also disciplers for the kingdom of God. So from a disciple, nahimo sang discipler and di multiply ug mudaghan gyud ang ato nga membro sa iglesia. So brethren, we are already almost out of time, but our lesson really is very good. Nindot gyud kayo, ginumduman ta unsay atong motivation and preparation for mission. Our motivation must be out of love. Gingon rin sa atong lesson, our mission work must come from deep love and thankfulness for what God has done and is doing in our lives. Any other motivation is misguided. So kung ang imong motivation is for self-interest, that is a misguided motivation nga naghimo ka o sa buhaton sa Ginoo. It must be out of love, not for position, but it must be out of love that you want to save more people into the kingdom of God. And ako lang ni basahon ri ang last stanza sa atong lesson. There can be no growth of fruitfulness in the life that is centered in self. So dili kuno mamunga kanang usa ka kinabuhi nga nasentro lang sa galingon. If you have accepted Christ as personal savior, you are to forget yourself and try to keep others. Talk of the love of Christ. Tell of others His sacrificing death in their behalf. As you receive the Spirit of Christ, the Spirit and selfish love and labor for others, you will grow and bring more fruit. So, when we do the mission out of love, gisulti sa Spirit of Prophecy nga ang Ginoo magpanalangin ni ana o mahimo na nga mabungahon. Any unselfish motivation will ruin us. Of course, in some way, kay wa man nasayod ang mga tao sa atong motivation, in some way brings also souls for the kingdom, but that is not really the ideal one. Let us believe in the Scripture, let us believe in the Spirit of Prophecy, that our mission
should be out of our love to Jesus to share His saving love to other people that we have experienced. Daghang salamat mga kaigsunan, ang Ginoo magpanalangin sa adlaw nga igpapahulay nga ato karon nga gihimo sa pagsimba kaniya. Idungo nato atong ulo sa pagampo. Ginoo, salamat kayo sa lesson namo nga gitun-an sa tibuok semana. Tuguti nga sa magbuhat kami sa imuhang dako nga buluhaton, amo ning himuon out of our love to you. Nga mukabot mi sa mga silingan namo sa amo nga community o sa lagi pa nga malugar, sa amo nga gugma nga mapahibalo sila sa kaluwasan nga imong gitanyag sa tibuok kalibutan aron kauban namo makasulod sila sa ginharian sa mga langit. Tuguti Ginoo nga ang among pagsalig kanimo among ihatag kini sa walay pagduha-duha, nga ang pagdaog sa mili nga kalag buhat sa balaan nga espiritu ug kami imo nga instrumento sa imuha nga buhat. Salamat nga dili kami magsalig sa among kaugalingon nga pamaagi, kundili sa gahom sa balang espiritu nga mao ang maghatag kadaugan sa ing buhat. Salamat kayo nga magpanalangin ka sa matag usa ka namo sa among pagsimba nining adlaw nga igpapahulay sa tibuok nga kalibutan sa imong mga tawhan sa paghimaya sa imong ngalan. Amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.